wish ko lang. Papaano nga ba sinusukat ang katapangan ng isang tao? Katapangan bang maituturing kung makakayanan ng inyong katawan na tiisin ang kirot at hapdi ng isang katutubong ritual? Matibay nga ba ang inyong dibdib kung magagawa niyong mabuhay muli ng normal matapos kang masabuyan ng asido sa mukha? Ngayong hapon, kwento ng kagitingan ang alay namin sa inyo. Matapang ka raw kung hindi ka takot magpatato. Ngunit kung pagbabatok o ang makalumang ritual ng pagmarka sa katawan, makakayanan mo pa ba? Sa Kalinga, may mga katutubo na patuloy na gumagawa nito. Pero magiging susi pa rin ba ang tradisyon na ito para sa pag-unlad ng kanilang tribo? At sino ang makalilimot sa katapangan ay pinamalas ng binatilyong si Miko matapos maitampok dito sa ating programa ang kalbaryong kinaharap ng masabuyan ng asido sa mukha. Sa muling pagbisita namin sa kanya, ano na kaya ang mga naghilom sa kanyang buhay? Magandang hapon po mga kapuso. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang. Sa kabundukan ng Kalinga, isang tribo ang aming nakilala na tanyag sa buong mundo dahil sa paraan nila ng pagtatatu. Pagbabatok ang tawag nila sa pagmamarka sa katawan. Pero dahil malayo sila sa kabihasnan, tama bang pagbabatok na lamang din ang kanilang maipapamana sa mga kabataan ng kanilang tribo? Sa matayog na lalawigan ng Kalinga, patatagpuan ang bayan ng Tinglayan. At isa sa mga natatanging barangay nito ay ang payak na puok ng Buskalan. Sa pagdalo ng programa namin dito, nakilala namin ang isang komunidad na malalim ang pinag-ugatan ng kultura at tradisyon. Subalit, unti-unti na ring naghahangad na makasabay ang natitirang salinlahi sa takbo ng mundo sa labas ng kabundukan. Sa isang tribong nagsisilbing tulay sa nakaraan, anong uri ng hinaharap kaya ang maaari nilang matanaw? Kapitbahay lang ng Buskalan ang Sagada na madalas puntahan ng mga turista. Ang ilang dayuhan na galing doon ay nahihikayat na ring bumisita rito. Pig. Pag inalis yan, kinakain yung chicken at saka sinisira yung bakod. Rice dresses sa vegetable garden, kaya kinatawag ng criminal pig. Yan. Kita niyo yung criminal pig dito sa Buskalan? Yan. Pwede ko criminal pig. Kasi may yan ang punishment forever. I met a guy and he was talking about him and gave me his number. So I called him and then I went here. Ang number ko rin nasa Lonely Planet, yung mobile number ko nakasulat sa Lonely Planet. Ilang years na po sila nag-guide, sir? Ilang taon na po kayo? More than 20 years. Simula akong nag-guide ng 1991. Ngayon, saan po tayo papunta po? Kay bahay ni Fangud, yung tattoo artist. Kung dadalaw ka raw sa Buskalan, hindi maaring hindi mo bisitahin si Fang-on. Sa edad niyang 93, siya ang tinaguriang huling mambabatok ng tribong Butbut ng Kalinga. Visionary or woman tattoo artist. Marami po ba mga turista nagpupunta dito para lang makita? Hindi, marami rin. Hindi kagaya sa Sagada na touristic place in commercial at sa Kabanaw, Sagada Banang meron. Bakit po, Meron din. gaano po ba kahirap puntahan tong lugar na to? Oh, mahirap talaga dito kasi paakyat, bundok ang dinadaanan mo. Saka nahihirapan din ang mga tao dito pagka may sakit. Nahihirapan na kasi sa bundok ang may hospital. Pero kadalasan, pag dumadayo sila, it's to see, para makita si Pangulo, mga tattoo. Meron din nagpapatayo mga turista, European, mga galing sa Maynila.
Sa katunayan, isang dayuhan ang naglathala ng isang libro tungkol sa kanya. Ang pagbabato kasi ay tradisyon ng mga Kalinga na nagbibigay pugay sa katapangan at kagandahan ng mga katribo. Siya kapahato sa awiran. Anaran akatona sa awi. Uwi at sasara. Wala karo sa mangga artira. May kutsay sa sasara na sa sasara tan atsura pahato. Wala karo sa mangga artira sa danawi. Man marura pahato. Anaran hajad na. Sa sasara wala ikimarjad nang wara artira. Sa daawi, si kapahato sa Ijapura, mansikab ba? Oh, may Ijapura sa mansikab. Sa Chipahato. Mga nakaway, hindi ka pa kinabahan, wala. Mga simpleng materyales mula sa inang kalikasan tulad ng tinik, kawayan at uling ang katuwang ni Fangod sa pagbabatok o pagtatatu. Para sa mga dayo na naglakbay ng halos isang buong araw para marating ang Buskalan, karaniwan ang eksenang ito, ang unang bubungad bilang patikim ng kulturang Kalinga. Lokal o dayuhang turista man ay kapwa namamangha sa galing ni Fangod. Oh yeah, I was really lucky because there was a guy and he was doing a tattoo here, and I could see how she is doing the tattoo. So yeah, it was interesting, like picking the tattoo. And after this, the arm was really swollen and red. Sa Sagada kasi kung minsan sinasabi nila, don't go to Kalinga, dangerous headhunter. At sabi ko sa no, hindi. Better come to see is to believe. Pero nung matagal na yun, yung headhunter noon eh. Pero ngayon, mga tao dito, hospitable, friendly. Well, for me, it was a new experience, like to see everything like 100 years ago. So to see the pigs running through the streets and all the old houses. But I really like the people here because they're really friendly, and you get lots of food and drink. You drink so many coffee here. It's every day. Thank you. Thank you. Nasit ini ko ba? Pagod dahil ni balian ni tayo pa. Okay. Thank you. Hindi lang ang mga turista ang hanga sa galing ni Fangod. May ilang batang katutubo rin na tila iniidolo siya. Pero kung may magpapatuloy daw ng tradisyon ng pagbabatok, marahil ang apo ni Fangod na si Grace ang tagapagmana nito. Kayo misubik kres dan maya aja may kung ila si kayo misubik kres ta agad mau hato sa ugali-ali. Para kay Fangod, lipas na ang araw ng pagbabatok bilang pagkilala sa mga tunay na mandirigma. Itinuturing niya ngayon bilang isang simpleng hanap buhay ang nakagisnang tradisyon. Tuyo ka cica atan may dadaron sa tuyo ka cica at sa ayan sa dan labhu ito sa aron sa uwi sa beruswila nakayat saja uwi sa siyuswila sa tiyan o nalabhu. Kung sa mata ng matanda, ibang kinabukasan na ang natatanaw niya para sa mga bata ng kanilang tribo. Sa anong paraan pa kaya sila matutulungan nang hindi maudlo ang kanilang mga pangarap? Wish ko lang. Sa aming pagbabalik, tanging labis lang muna ang nakayanang ibigay ng ina. Tila masama ang loob ng anak. Ngunit pilit na lang niya tinanggap na bilang lang ang gamit niya para sa isang buong taon ng pag-aaral. Masir san rau.
Baby kilauas pag sa balpen. At mamaya, sa muling pagbisita namin sa kanya, ano na kaya ang mga naghilom sa kanyang buhay? Wish ko Tuwing umaga, ang mga ina ang madalas naiiwan sa barangay habang nasa palayan ang kanilang mga asawa para magsaka. Isa sa kanila si Nora, isang may bahay na may 4 na anak na babae. Ilang araw na lang, pasukan na ng mga bata at dito namin nalaman ang suliranin ng halos lahat ng mga batang mag-aaral ng Buskalan. Sa dan man litnaw, uyang abisan, kayang na, way gamit. Ilaong san paper sa. Paper, wino, sapatos. Paksa. Gamit sa, puro gamit sa. Kurang kami. Uyang na pa daw, eh. Kalapang kasunod. Ang 7 kwaderno, pilit na pinaghati-hati ng ina sa 3 anak. Ang panganay niya na si Bengbeng ay papasok na sa grade 5, pero tanging lapis lang muna ang nakayanang ibigay ng ina. Tila masama ang loob ng anak. Ngunit pilit na lang niya tinanggap na bilang lang ang gamit niya para sa isang buong taon ng pag-aaral. Maasir san arao. Baby kilauas pag sa balpen. Si Teacher Glory ang naglilingkod ngayon bilang punong guro ng mababang paaralan ng Buskalan. Mula nang nagsimula siyang magturo rito noong 1997, batid niya ang hamong hinaharap ng mga magulang taon-taon. Lahat yata dito, hirap sila i-provide yung gamit ng mga pupils eh. Kasi ang inuuna nila yung pagkain. Kasi pag nakikita, as of now, ang ano lang nila eh, rely lang sila sa palayan nila, sa bukid. Wala silang sweldo buwan-buwan na tinatanggap. So, ganun. Pinipilit nilang abutin, i-provide yung mga gamit ng mga bata para lang makapasok. Sa Buskalan, ang lumang gusali ng mga dating misyonaryo ang nagsisilbing silid ng mga estudyante ng grade 1 at 2. Samantala, nahiwalay sa tuktok ng bundok ang mga classroom ng grade 5 at 6. Noong 1998, pumunta po ako dito. Dito po ang classroom ko. Ito, grade 3 and grade 4, so combination pa. So dito ako nagturo, kaya lang naalis itong classroom kasi dilapidated na, condemned na, delikado sa mga bata, kaya pinaalis ko. Ito lang classroom na itong 2, tapos itong isang classroom na ito lang ang naabutan ko. So dito po, 3 and 4, tapos 5 and 6 ito. So, bale, 2 pong teacher lang ang nagtuturo. Noong 2002, ginawa nila itong TIP building. Kaya ito na ang nagiging classroom ng grade 6. So, hanggang ngayon, existing pa lang ito. So, grade 5 at saka grade 6. Ay, luma to, oh. Condemned na to eh. Kaya lang, nasasayangan po kaming itapon ito. Pwede pa namang magamit yun. Ay, mga quiz notebook yata ng mga grade 6 ito. Oh, quiz. Kasi lahat ng mga gamit eh, hinahauling pa, dinadala mula dito. So, nahihirapan talaga. Tapos, mahal din ang bili dito. So, pag binibili mo sa tabuk ng 13 pesos ang isang notebook, pag dito nagiging 17, 18, or 20. Yan, mabigat na sa mga parents na wala pang trabaho. Ulalim kagis tajale pulak wabenta.
tahimik na barangay ay pinukaw ng Haring Araw. Ngayon ang umpisa ng pagbabalik eskwela ng anak ng mga katutubong butbut ng Buskalan. Hindi uso sa mga mag-aaral dito ang magbitbit ng bag. Kung hindi isang notebook, madalas pumapasok sila ng walang gamit. Para sa inang si Dolores, simple lang ang pananaw niya tungkol sa pag-aaral ng mga anak na sila Charlon na nasa preschool at Sunshine na grade 1 na ngayon. Kahit na walang gamit na pumasok sa eskwelahan, masaya na ako. Basta ipagpatuloy nilang mag-aaral. Saludo ako sa kanila kasi kaya nilang isakripisyo para sa kanilang anak eh. Para lang makapasok. Kasi ayaw nilang magaya sa kanila eh. Kasi noon daw kasi ayaw ng mga parents nila palabasin sila dito. As of now, naliwanagan siguro sila. Kaya ini-encourage din nila na mag-aral ng mabuti para makapag-aral, makapagtapos, magkaroon ng disenteng trabaho para hindi lang dito sa bukid nakasalalay ang kinabukasan nila. Wish ko lang. Sa aming pagbabalik, maya-maya nang kailangan na magsulat, tila nagkakagulo sa likod ng silid. Ma'am, yun pong pumunta kanina, yun po, sila po yung mga naghahanap ng mga notebook, yung mga leaves po na hindi pa po nagagamit. Yun po yung gagamit nila pansamantala sa mga activities nila, ma'am. At mamaya, sa muling pagbisita namin sa kanya, ano na kaya ang mga naghilom sa kanyang buhay? Wish ko lang. Umpisa nang nagdadatingan ang mga estudyante ng grade 5 at grade 6 sa kanilang matayog na silid-aralan. Si Bengbeng, ang panganay ni Aling Nora, ay mag-aaral ngayon sa grade 5. Sumama kami sa unang araw niya sa pagpasok. Mula sa barangay, dumaraan sila sa gilid ng bundok at mga palayan para lang pumasok sa paaralan. Hindi maikakailang delikado rin ang dinadaanan nila, lalo na sa mga makikitid na bahagi na nasa gilid na ng malalim na bangin. Kung iisipin, hindi pa nag-uumpisa ang klase, tila nakapag-PE class na sina Bengbeng. Hubad sa sikat ng araw ang daan sa palayan, pero hindi alintana ng mga bata ang init. Kung magpapahinga, may ibang silbi rin naman ang kwadernong bitbit nila. Matapos ang 30 minutong pag-akyat, narating din na Bengbeng ang kanilang classroom. Hindi matatawaran ang tiyaga at sipag ng mga mag-aaral tulad ni na Bengbeng kung araw-araw tinatahak nila ang mahabang daan patungo rito. Kadalasan mo, nahihirapan talaga, ma'am. Kasi tingnan mo naman yung layo dyan. Ano naman po, ma'am. Pero gusto naman po nilang mag-aral. Wala namang choice, ma'am. Wala namang ibang ano dyan, ibang building. Kaya dito na lang po muna, ma'am. Ma'am, at this time po, dito po sa first day, ma'am, ano po, grade 5 and 6 po muna yung handle ko ngayon. Tapos, I have 22 pupil, grade 6 and 17 grade 5, ma'am. Pero wala pa po yung iba. English po muna ngayon sa first. Tapos, ginagamit ko po yung dialect po nila. Tapos, yung ibang, pag
English po ako, pwede maintindihan po naman po nila yung ma'am. Pero yung usually, yung ginagamit ko, mostly sa dialect po nila, ma'am. Maya-maya nang kailangan na magsulat, tila nagkakagulo sa likod ng silid. Pinaliwanag ni Teacher Cynthia ang aming nakita. Ma'am, yun pong pumunta kanina, yun po, sila po yung mga naghahanap ng mga notebook na yung mga leaves po na hindi pa po nagagamit. Yun po yung nagamit nila pansamantala sa mga activities nila, ma'am. Naghihiraman po naman po silang yung mga iba, may mga lapis na hindi pa nagagamit. Pwede naman po nilang ipahiram sa mga iba. Pero yung mga iba naman, pwede naman po nilang ibigay sa mga talagang wala. Ang problema nila, yung mga kagamitan, hindi sila kumpleto. Kung nagre-require ng teacher ng 5 notebook, ang notebook lang nila, 1 o 2, lalo na sa grade 1. Ano po? Pag nagre-require ko ng quiz notebook o sa writing, mahihirapan ka pa, maghintay ka pa ng 2 weeks or 3 weeks bago makolekta lahat yung mga pinare-require. Higit na nakakaunawa at nababagabag ang punong guro sa sitwasyon ng mga mag-aaral ng Buskalan. Kasi ako rin, na-experience ko din kasi galing din ako sa mahirap na pamilya. Tapos 10 kaming magkakapatid. Ang father ko din ay isang janitor lang sa public school. Tapos ang mother ko sakitin. Nagkakasya lang po kami sa pinaglumaan ng mga ate na notebook. Yung gayang nung pinakita nila, naginupit lang yung may sulat, tapos naiwan yung walang sulat. Kaya nare-remember ko rin yung experience ko nung bata pa ako. Alam, hindi naman yung hindrance eh. Nagporsige po kaming mga magkakapatid. So as of now, okay lang. Kinahapunan, bumagsak ang malakas na ulan habang nasa klase pa ang mga mag-aaral. Unang araw pa lang, pero tila walang katapusan ang buhos ng mga problema ng mga katutubong mag-aaral. Samantala, sa bayan ng Bugnay, may parating na mga truck nakikipagtuo sa kalikasan upang mahatid ang hinahangad naming kasagutan sa kinabukasan ng mga bata ng Buskalan. Wish ko lang. Sa aming pagbabalik, inumpisahan na namin maisakatuparan ang aming misyon sa kanilang barangay. Ang paghahatid ng tulong balik eskwela para sa paaralan ng Buskalan. At mamaya, sa muling pagbisita namin sa kanya, ano na kaya ang mga naghilom sa kanyang buhay? Wish ko Habang nasa klase ang ilang mag-aaral ni Teacher Glory, inumpisahan na namin maisakatuparan ang aming misyon sa kanilang barangay. Ang paghahatid ng tulong balik eskwela para sa paaralan ng Buskalan. Walang daan para sa truck o anumang sasakyan upang makarating sa kanila. Ang natatanaw na daan sa gilid ng bundok sa kalayuan ay maari ng lakaran. Dahil sa malayo at maraming gamit ang kailangang iakyat mula sa barangay ng Bugnay sa ibaba ng bundok, humingi na rin kami ng tulong sa mga residente ng Buskalan para makipagbayanihan. Malugod namang tumulong sa aming mga tauhan ang mga kababaihan at kabataan ng kanilang tribo. Dala-dala ang mga bagong upuan, kahon-kahon ng school supplies at mga sakong puno ng mga bag. Inabot ng halos 4 na oras para maiakyat ang lahat ng aming regalo para sa mga batang mag-aaral. Ay, pagod na pagod kami! Mag-alala. Sa
sa pasikot-sikot na daan sa gitna ng mga kabahayan. Bit-bit ng aming mga kasamahan ang mga gamit sa bulwagan sa labas ng mga silid ng grade 1 at 2. Tila na-excite ang mga estudyante nang makita ang mga bagong upuan. Kaya pinalabas na namin sila kasama ang 3 guro na naroon ngayon. Ipinaliwanag namin sa punong guro na ang paaralan ng Buskalan ay tampok ngayon sa wish ko lang at ang mga gamit ay para sa kanilang mga estudyante. Ma'am, maraming salamat po sa mga gamit na binigay ninyo sa amin. Sa lahat-lahat, maraming salamat. Surprise ako talaga, wala akong masabi eh. Hindi ko alam na ganito pala, kaya pala super picture ng mga upuan. Kaya wala akong masabi, talagang surprise na surprise po ako. Malaking tulong po ito kasi wala po kaming upuan, sira-sira na po yung mga ibang upuan doon. Kaya malaking tulong din po ito sa kanila, sa kanilang pag-aaral. 100 bagong upuan ang naiakyat dito sa kanilang paaralan. Pati mga guro, may regalo rin. Bago na rin kasi ang magagamit nilang mesa at upuan sa klase. Halos lahat ng mga bata, kanya-kanyang upo na sa mga bagong silya at wala na atang balak umalis sa kinalalagyan. Inumpisahan na ng aming grupo ang pagtipon ng mga regalong notebook, papel at bag para sa mga bata. Mukhang kumalat na ang balita sa barangay ha, at present na rin ang mga magulang na tuwang-tuwa sa biyayang dumating. Nagpapasalamat daw siya at marami kayong ibinigay na mga gamit para sa mag-aral dito sa Buskalan, lalong-lalo na sa kanyang anak. Maraming salamat daw. Masaya kami kasi marami kayong tulong na naibigay sa mga mag-aaral, lalo na sa mga kami rin mga magulang ay masayang-masaya. At may mga bagong gamit ang mga mag-aaral. Maraming salamat sa tulong niyo po sa inyong... Sa wakas, kumpleto na ang notebook para sa lahat ng subject ni Bengbeng sa grade 5. Maraming salamat. Kung noon, hahabol sa katandaan ni Fangod ang mga upuan. Ngayon, bagong-bago na ang mga ito. Isang bagong upuan ang magiging trono ng bawat katutubong mag-aaral. Ang dating mga lalagyan, ngayon, nasidlan na ng mga bagong textbook at iba pang libro na magsisilbing gabay sa kanilang mga leksyon. Siyempre, hindi maaring mapag-iwanan ang mga estudyante ng grade 5 at 6, ha? Kaya sama-sama naming muling ilakyat ang kanilang paaralan, bit-bit ang mga bagong gamit. Nung first day po namin sa school, hindi po kami maka-start. Kasi po, 2 or 1 lang yung notebook nila. Tapos, napakalaking tulong po ito para sa amin at para na rin po sa mga pupils namin po. Kasi po, bukas na bukas po, pwede na pong formal na po yung start namin. Kasi complete na po yung 5 na notebooks at saka ballpen po. Napakalaking tulong po ito, ma'am, para sa amin pong lahat. Ngayon, ang bawat katutubong mag-aaral ay may sariling libro, sariling kwaderno at sariling panulat. Kung iisipin, para sa mga naninirahan sa mga syudad,
Napakadali lamang ang bumisita sa tindahan o kaya mall para bilhin ang mga ito. Samantalang milyang-milyang pagod ang kailangang bagtasin para lang magkaroon nito ang isang bata sa buskalan. Mahiyain daw ang mga bata rito, pero tinipon ng ilang mag-aaral ang lakas ng loob para maghandog ng isang awit ng pasasalamat. Umaalingaw-ngaw ngayon ang musika ng pagdiwang sa pagdating ng mga biyaya para sa mga batang butbut ng buskalan. Kung nakilala man sila dahil sa kanilang makulay na kultura at tradisyon tulad ng pagbabatok, panahon na siguro upang sila naman ay makagawa ng panibagong tata. Ang may ukit sa kanilang mga puso't isipan ang paghangad sa karunungan na kailanmay hindi maaagaw sa kanila. Abot tanaw na nila ngayon ang edukasyon na siyang karapatan ng bawat batang Pilipino saan mang lupalop sila naroroon. Sa aming pagbabalik, sa muling pagbisita namin sa kanya, ano na kaya ang mga naghilom sa kanyang buhay? Walang hindi nanlumo nang unang mapanood dito po sa Wish Ko Lang ang kwento ng binatilyong sinabuyan ng asido. Pero hindi naging sapat ang insidente para lusawin din ang mga pangarap ni Miko. Nakakatuwang isipin na matapos matunghayan ang kanyang storya, marami sa inyo ang tumugon at nag-alok ng tulong. Samahan niyo po kaming kamustahin si Miko. Noon lamang nakaraang buwan, nakilala natin si Miko, ang binatilyong sinabuyan ng asido sa mukha. Isang pangyayaring nagmistulang bangungot sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Para sa isang ordinaryong tao, yung sakit na naramdaman ko, ito yung pakiramdam na hindi mo kakayanin. Hindi ka makakasigaw, hindi ka makakapagsalita. Para kang masisiraan ng ulo sa sobrang sakit. Ramdam na ramdam ko kung paano parang hinihila yung balat ko mula sa mukha ko at sa katawan ko na wala akong magawa kundi ang lumaban. Ang malaking tinik na permanente nang nakabaon sa kanyang buhay, ang pinsalang natamo ng kanyang mata. Ang kaliwang mata ko po ngayon ay wala nang nakikita. Sabi po ng mga doktor, wala na raw po itong blood vessel, kaya 10 to 90 na po ang tsansa na maayos o mailigtas ang aking mata. Sa isang igla po, nabulag ako agad eh. Tapos para pong kanakain yung mukha ko, bakit bigla to nangyari sa akin? Wala akong nakakaaway. Kahit minsan wala akong nasagasaang tao o wala akong pagkakaalam na nasagasaang tao para gawin sa akin yun. Yun yung mga tumatakbo sa utak ko nung nangyari sa akin yung sitwasyon na yun. Gayunpaman, makikita pa rin sa pagkatao ni Miko ang nag-iisang bagay na hindi natunaw ng asido. Sa totoo lang po, wala pong nabago sa pangarap ko. Ang nabago lang po sa akin is yung nakikita sa akin ng mga tao ngayon, physical. Dahil alam ko naman na darating ang araw na kahit papano makaka-recover ako sa sinapit kong to. Batid naming hindi madali ang pinagdaraanan ni Miko para muling maibalik sa normal ang kanyang pamumuhay. Malakas. L-E-F-O-D Yung pinakababang baba. Wish ko lang. Wish ko lang. Tila binuhusan ng malamig na tubig ang binatilyo. Totoo? Hindi nga. Siyempre, hindi kayo na-expect. Pero nang matanaw ni Miko ang ina, doon niya naunawaan ang halaga ng araw na ito para sa kanila.
Sobrang hindi. Kasi nga po ako lang yung lalaki. Kaya ako po inaasahan. Simula nga po, yun ang kunento ko sa inyo. Simula pagkabata, mataas yung expectations nila sa akin. Eh, hindi naman po ako ganong kasamang tao. Kaya po, yun yung nakakagulat na nangyari sa akin to. Kaya napakahalaga po sa akin na maayos kahit pa paano na madiretso ko po yung nasimula namin ng family ko. Lalo na ako. Inamin ni Nico sa amin na kung hindi sa kanyang pamilya, hindi niya kakayanin ang pasan-pasan na krus mag-isa. Noon lamang nakaraang linggo, isang espesyalista ang nag-imbita kay Miko. Ang doktor mismo ang nagboluntaryo na tulungan si Miko matapos mapanood ang kwento ng binatilyo. Siyempre, sumama rin kami para masaksihan ang espesyal na araw na yun. Sige, Miko, Hindi na po, nakatakas na po. Hindi na po namin nahabol. anong kulay nung acid nung inano sa'yo? Medyo parang ano po malapot na green. Greenish po. Greenish. So pagka ganun mo sa'yo, hapdi agad or Opo. Alam, ito po pala yung talagang parang ano. Sinunod. Hindi na nga maiwasang manlumo ni Doc Manny nang personal niyang marinig ang karanasan ni Miko. pagka-buhos sa'yo? Pagkabuhos, kaya po ako may mga scars dito. Yun nga po. Pinang scrape off ko po nung acid, initial reaction. Naawa ko kasi bata-bata pa siya unang-una. Batang-bata. Tapos maganda yung future niya, yung plano niya sa buhay. Inosente na, wala namang presidente pa doon ng eskwelahan. So, malaki pa ang future niya. Kaya naman ang mga prosesong kailangan gawin para may ayos ang mga nalusaw na balat sa mukha at katawan ni Miko, si Doc Manny na ang bahalang magremedyo. Okay, hindi naman ganun kagrabe yan, treatable pa. Hindi yung talagang mag-skin graft ka na, yung fat grafting, yung skin grafting, hindi pa naman ganun. So treatable pa yan, ng mga tinatawag na natin na pixel laser. I-laser natin yung mukha niya, yung skin niya para mag-regenerate ng bagong balat. Para yung collagen, ma-stimulate, mag-form ulit siya ng bagong skin, hindi mag-form ng scar. Yung scar naman, iiwasan natin, bibigay tayo ng anti-scar gel. Nung gabi ring yun, isinalang na agad si Miko para sa unang session ng gamutan. Ngayon, ito na totoo na siya. Sobrang na-excite ako kasi sobrang malaking tulong sa akin tsaka sa family ko to. Sobrang, ito kasi yun, di ba, sinasabi ko before na isa sa mga kailangan kong tool para ma-pursue ko yung mga gusto ko. Ito, ngayon, magiging maayos, nagsisimula na maging maayos lahat. Kaya maraming salamat kay Doc Manny sa Lion Group. Pero dahil mahaba-haba ang gamutan nito, kailangan ng regular na pagbisita ni Miko sa klinik ni Doc. Isa-isa nang nagbubukas ang pinto ng mga taong tutulong kay Miko para sa muli niyang pagharap sa mundo. At sa paglalakbay niya tungo sa tuluyang paggaling, maasahan niyang kami ay nasa kanyang tabi. Tunay na ngang sangkap ang katapangan para malampasan ang sari-saring pagsubok sa buhay. Pero hindi sa marahas na paraan. Kailangan lang na palaging buo ang inyong loob na harapin kahit anong problema at marahang masolusyonan ito. Kung may kahilingan po kayo para sa inyong pamilya, kaibigan o para sa sarili, sulatan niyo po kami sa GMA Network, EDSA Corner Timog Avenue, Quezon City. Maaari rin niyong iparating ang inyong kahilingan, kwento at komento sa aming official page sa Facebook at sa Twitter at Wish Ko Lang GMA. At hanggang sa susunod na Sabado po, ako po yung kapuso, Vicky Morales, at ito po ang Wish Ko Lang.